pagpapala, pagbati, pagpupugay, mga kapatid. Nawa ang sandaling ito ay mapuno ng pag-ibig ng Panginoon sa ating puso at tayo naman ay mag-umapaw sa kagalakan dahil sa mahimalang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Na sa kabila ng mga hindrances, ng mga temporary limitations, ay palayain ng Panginoon ang ating espiritu, ang ating isip para malayo ang marating kahit ang ating mga katawan ay kuminsan naka-quarantine. Sapagkat ang isip natin ay pwedeng makarating sa kalangitan, sa karamihan ng mga bituin, just close your eyes and believe. Yan ang mahalaga sa spirituality natin because the Spirit can transcend matter. The Spirit can transcend physical limitations. At kung ano man ang mga limitations ay binibigay sa atin ngayon ng temporary setback sa ating paligid, lampasan natin yan in spirit. Close your eyes. Believe. Be with the Lord. Fellowship with one another in spirit. At yan ay magiging very truthful sa ating damdamin, sa ating puso. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan nating hilahin pababa. Ano nga ba ikihilahin na yan? Pababa. Mark 6:1. Jesus left there and went to his hometown, accompanied by his disciples. So kagagawa lang ni Jesus ng mga himala, kagilagilalas, pinagkakaguluhan siya ng mga tao, sinusundan, dinudumog, tapos umuwi siya sa kanyang bayan, ang kanyang hometown. Mark 6:2. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were amazed. Where did this man get these things? They asked. So nagulat, na-impress ang mga nakikinig sa kanyang pagtuturo. In other words, ang turo niya, yung mensahe at paraan ng pagde-deliver ng mensahe, unusual. Different. Out of the box. Kasi kung kamukha lang siya ng iba sa mensahe, kung kamukha lang siya ng iba sa paraan ng pagmemensahe, at yung sinasabi niya ay yung mga sinasabi din ng iba, di wala namang mai-impress noon, wala namang hahanga, walang makakapansin, kasi katulad lang siya ng karamihan. Pero ito, nagulat ang mga tao sa kanyang kakaibang kapangyarihan. Kapangyarihan ng diwa ng mensahe niya, at kapangyarihan ng paraan niyang magsalita, para ang mensahe niya ito ay maparating sa mga nakikinig. What's this wisdom that has been given him? Tanong nila. So, ang napansin nila, wisdom. Siyempre naman, kung teacher ka, speaker ka, dapat wisdom ang pamunahin mong dala-dala. No, kung may mapapansin sa'yo, wisdom muna above all else. At alam nila na ang wisdom ay ipinagkakaloob. Kaya sabi nila, what's this wisdom that has been given him? Ang true wisdom ay giver, at yun ay Diyos. At ang true wisdom, hindi yan na pag-aaralan, yan ay ipinagkakaloob ng Diyos. Magamat, yung ating alam, yung ating knowledge, yung ating experience, yan ay pwedeng kapitan ng wisdom. Kasi yung wisdom naman, hindi naman tutubo sa vacuum yan. Kailangan parang halaman yan, mayroong lupang kapitan, may hangin na ito ay mahigop, may mga nutrients na kailangan ito ay magamit. Ganon din ang wisdom. Kailangan may knowledge ka naman para mayroong building blocks of wisdom. Pero ang mahalaga, alam ng mga tao na ito ipinagkakaloob. Sabi, sino ang nagkaloob sa kanya? Bakit ganito ang wisdom na ipinagkaloob sa kanya? Kakaiba sa lahat ng ating mga guro, kakaiba sa lahat ng mga nakasanayan nating narinig day in and day out, year in and year out. What are these remarkable miracles he is performing? Dagdag pa nila. So yung mga pinagsasasabi ni Jesus at tinuturo niya na out of line, kakaiba, out of the box, ito naman ay pinatitibay ng mga himala. Miracles to prove the correctness of his different and powerful message. So may confirmation na Diyos ang nagbibigay sa kanya ng kanyang mga katuruan kasi may kakambal pa tong miracle. At kung nung araw yung miracle ay gumagaling ang mga physical sakit ng mga tao, gumagaling ang kanilang mga emotional sakit, parang napapalaya sa mga demonyo sa kanilang puso, nakakalaya sila sa kanilang mga depression, marami pang ibang uri ng miracle to confirm the correctness of a message or a messenger. Yung nakakapagpagaling spiritually. Yung mga dating spiritual prisons,
nalalabasan, spiritual chains, yung mga dating life of constant gloom and negativity, yung life of constant failure in the sense that you are fruitless in your spiritual quest. Pagka ang tao ay nakalampas din dyan, himala rin yun. Maraming anyo, maraming hugis, kulay, maraming amoy ang himala. So itong himala ng pinagagagawa ni Jesus ay nagiging patunay. Kasi siyempre kakaiba ang message niya. Saan tutungtong yun, saan sasandal para kumuha ng patunay sa himala. In other words, si Jesus ay angat sa ibang teacher na nakasanayan ng mapakinggan ng mga tao. Angat siya sa karaniwan, at kumbagay nag-uusap-usap yung mga tao doon sa synagogue, angat sa atin. Angat sa atin ang Jesus na ito. Kakaiba siya. At kung yung mga ibang nangaral na doon, nagtuturo doon ay magpupulong-pulong, mapapansin nila na, bakit naman tayo hindi na-appreciate ng ganyan? Tapos siya na-appreciate, angat siya sa atin. At syempre, pagka ganon, ang magiging reklamo ng maraming tao, hindi na ma-reach ang Jesus na ito. Kakaiba na siya. At remember, pag nag-uusap-usap yung mga taong ganyan, sa kanilang hometown, sa barangay, ayaw natin sa ganyang kabarangay. Parang ini-imagine natin sinasabi nila. Ayaw natin sa ganyang kababayan. Bakit? Ito nangyayari noon, kahit ngayon. Bakit ayaw ng mga taga-baryo, ng mga taga-barangay, ng mga taga-small communities, at ng families, yung nagiging star na kababayan o kamag-anak? Kasi ayaw ng small minds ang ka-hometown na nagiging big time. Tapos, di na ma-reach. Yan ang reklamo ng marami eh. Subukan mong umasenso, tumaas ang iyong pwesto, lumaki ang iyong kita, subukan mong yumaman, subukan mong maging sikat, maging makapangyarihan, sasabihin ng mga tao, yung mga kababata mo, mga kamag-anak mo, mga pinsan mong kabarkada ng araw, sasabihin nila, di ka na ma-reach. Pagka gusto ka nilang yayain at hindi ka pwede, hindi ka na ma-reach. Pag gusto ka nilang puntahan sa opisina mo at kailangan pa ng appointment, hindi ka na ma-reach. Kasi ayaw ng small minds at umaangat ang dating ka-level. Lalo kung nagbabago ito. Eh, siyempre, magkakaroon ng pagbabago. Paano naman siya aasenso kung hindi siya nagbago? Kaya nga siya umasenso, merong nabago sa kanya. At kaya yung mga kababayan niya, kababata niya, hindi umasenso. Kasi walang nabago sa kanila. Para umasenso, kailangan may pagbabago. Pero, while people try to celebrate your success, ayaw nila na may nagbago sa'yo. Imposible yun. Kasi hindi ka magtatagumpay mula sa pinanggalingan mo kung hindi ka patuloy magde-develop at magbabago. At ganoon na nangyari kay Jesus. Ang gusto lang ng mga taong kababata niya, tulad din nung araw na mga bata pa sila. Pero marami na nangyari sa buhay ni Jesus. At marami na ibinigay sa kanyang ama na karunungan, kapangyarihan. Alam nga namang hindi siya magbago. Ang gusto ng small minds, ang dating ka-level ay maging big time, pero dapat hindi magbago. Dapat rich pa rin para madaling maakyat, magamit, at maipagyabang. Yan ang gusto ng mga hindi umasenso na yung mga kababata nila, kababaryo nila, kabarangay nilang umasenso, kayang-kaya pa rin nilang kaladkarin, yayain, at kakain kasama nila tulad ng araw, walang nagbago. Yung ang kinakanta tulad din ang kinakanta nila nung araw, walang nagbago. Ano yun? Napaka-imposibleng maganap. Kasi kung walang nagbago sa kanya, dapat pare-pareho pa rin sila ng katayuan sa buhay. May nagbago, kaya nga nagbago Pero pag mataas na siya, small minds, anong gagawin nila? Hihilahin pababa para ka-level lang ulit. Paano nila ginawa yun kay Jesus? How did they do that to Jesus na hinihila siya pababa para bumalik sa level nila? Mark 6:3, sabi nila, "Isn't this the carpenter?" Matapos silang purihin ang purihin, kakaiba ang kanyang ginawa, kakaiba ang kanyang turo, kakaiba ang kanyang kapangyarihan, bigla nilang sinabi, "Isn't this the carpenter?" So pwede nating imaginein, these are the same people na sineselebrate nila yung kadakilaan ni Jesus una, tas ngayon biglang papababain nila. Or pwede rin isipin na may dalawang pangkat.
yung pangkat na hangang-hanga kay Jesus, gustong-gusto yung mga nangyaring pagbabago, at may pangkat number 2, yung nagtatanong ng mga tanong na ito. Sabi nila, isn't this the carpenter? Ang ibig sabihin ng tanong na yan, di ba, ordinary lang naman siya. Di ba carpenter yan? Parang pagka ikaw ay umasenso, yung sumikat ka o yumaman, pag nagpunta ka sa mga baryo, yung mga taga-ron o sa mga barangay mo, ang aalalahanin nila yung kabataan mo na kayang-kaya ka pa nila. Ito ba yung uhugin nun? Ito ba yung tumatakbong hubo-tabo? Ito ba yung pinakain ko nun? Ito ba yung nung araw ay pinapaliguan ko na mabahong bata na naaawa ako, pinapaliguan ko? Ito ba yung bata noon na patay gutom, na payatot, na pinakain ko lang? Yung mga tao, pag lumaki ka, naging dakila, marami ka na-accomplish, hihilahin ka nila pababa dun sa point in your life na mahina ka pa at sila pa yung malakas para manaig sila sa'yo. It's a psychological battle. Kaya kitang-kita mo yung mga gustong sumakay sa iyong success, aalalahanin nila nung yung pamilya nyo, binagyo, nagguho ang bahay nyo, at kinupkup ka nila sa kanilang silong, sa kanilang bahay. Yun ay para bumalik sila sa time na sila yung makapangyarihan at ikaw yung mahina. May psychological war going on. Kasi yung mga taong polite, yung mga taong tunay na sineselebrate nila yung success mo, hindi na nila uungkatin yung panahon na ikaw ay hubo-tabo, ikaw ay payatot, ikaw ay may sakit, ikaw ay mahirap. Kasi, hindi naman yun masyadong glamorosong alalahanin. At kung may aalala ng ganon, dapat ikaw na umasenso. Sasabihin mo, ay kayo po yung nagpakain sa amin nung gutom kami. Kayo po yung kumupkup sa amin nung kami ay giniginaw at kami nawala ng bahay. Pero para doon sa tumulong ang umungkat doon, meron siyang ina-accomplish. Ina-assert niya yung superiority niya over you. And because ngayon, hindi na siya superior, kailangan bumalik siya sa past para yung panahon na superior siya, yun ang sariwain at maging bida siya. So sabi nila, isn't this the carpenter? May nagtanong naman, isn't this Mary's son? O, pansinin natin not Joseph's son. Sa Israel, laging son of, anak ni ganitong tatay ang pinag-uusapan. Bakit kay Jesus? Ngayong si Jesus ay makapangyarihan, si Jesus ay celebrated at magaling, kinikilala. Ang inungkat nila is that he was Mary's son, not Joseph's son, ang in-emphasize. May intriga dito Pampababa kay Jesus ito. Hindi pampataas. Remember, merong malaking doubt about the paternity of Jesus. Kaninong anak nga ba siya? Remember, dalaga pa si Maria ay biglang nagdalang tao. Tapos pumunta sa kay Elizabeth. Pag-uwi niya, 6 months or 3 months later, whichever of the two, basahin nyo na lang yung scripture, buntis na siya 3 months later. So, si Joseph, nung nalaman yon, gusto nang huwag ituloy ang kasalan. Kasi nag-doubt si Joseph kung sino ang ama ng bata. At syempre, hindi lang si Joseph. Kahit pinakasalan ni Joseph si Maria, marunong pa rin naman magbilang yung mga tao sa baryo nila ng mga buwan at mga linggo. Kaya nung nanganak si Maria, lalo pa may chismis na nawala siya ng ilang buwan, natural, binabantayan nila. At nung nanganak siya nang wala sa panahon, kulang sa bilang dahil nagdadalang tao na siya nung pakasalan siya ni Joseph, natural ang conclusion nila, sino ang anak, ang ama ng bata? Sino ang ama ni Jesus? At yun ay maaaring isang uri ng chismis, isang uri ng bagay na issue tungkol kay Jesus all his life. Kaya naiintindihan niya yung mga taong may mga ganitong issues at love niya may mga ganitong issues. Pero yung mga malisyosong taga-barangay nila, isn't this Mary's son? So inuungkat nila yung past na again, Mary was in a very disadvantaged and weak position in relation to the position of everybody else in that village. At dagdag ng iba, isn't this the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Apparently, yung mga ibang biological children ni Mary by Joseph. Na ang tunay na kahulugan ng tanong na ito, hindi ba kapatid siya ng mga ordinary lang tulad natin? Ayan si James, ayan si Joseph, ayan si Judas, ayan si Simon. Hindi naman sila mga sikat, hindi naman sila pinag-uusapan. So, di ba kapatid yan? Kapatid nila si Jesus.
Meron naman mga tao, pagka ayaw nilang i-celebrate ang iyong accomplishment, kakalad ka rin ka pababa in relation to your brothers and sisters. So, aalalahanin nila, kung sikat nga yan, pero may kapatid naman yan. Napariwara. Sikat nga yan, pero may kapatid naman siya, mahirap. Pambihira naman yan, mayaman, may kaya, tapos yung mga kapatid niya, gusgusin, mga gutom. So, they will charge against you the lack of success of your brothers and sisters para lang pababain ka nila. Yan yung mga malicious styles of people. At dagdag pa ng iba, aren't his sisters here with us? O hindi ba yung mga kapatid niya, hindi nga binanggit ang pangalan kung ilan yung mga sisters na ito, at least 2. Ibig sabihin, wala naman sila talagang sinabi sa buhay noong mga panahon na yon. So, ang tinutumbok lang ng lahat ng nag-uusap na ito tungkol kay Jesus ay wala namang special sa kanila. Therefore, wala rin special sa kanya. Kasi magkakapatid sila eh. At sabi ng Bible, and they took offense at him. Na-offend na sila na, sino nga ba yan? Kala mo naman niya kung sino? Kung makapagsalita, kung makapagturo. Yun naman pala, ganyan lang mga kapatid niya. Ganitong pinanggalingan niya. Nakaka-offend naman ang arte niya. That's what happened. Mark 6:4-5, Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his hometown, among his relatives, and in his own home. So sabi niya, talaga ang propeta, pinaparangalan sa lahat, puwera lang sa kanyang sariling village, sa kanyang mga kamag-anak o ng kanyang mga kamag-anak, at sa loob ng sarili niyang tahanan ng kanyang mismong pamilya. So, if townmates, relatives, and family are small-minded, are inggit, this is what happens to somebody na umangat sa buhay. Verse 5, he could not do any miracles there, report ng Bible, except lay his hands on a few sick people and heal them. He was amazed at their lack of faith. So dahil sa kakulangan ng pananalig ng mga tao na yon, dahil sa panghila nila pababa kay Jesus, walang nagawa si Jesus na maraming himala sa kanyang sariling bayan, sa kanyang panamang sariling bayan. His hometown mates lack of faith, amazed, and limited Jesus' miracles. Kasi ang mga miracles ni Jesus dapat may katumbas, may faith ka. Laging hindi lang siya yung mag-heal, may faith ka. At yung faith mo sa kanya ang mag-heal sa'yo. Hindi lang yung power niya, but without your faith. Kailangan yung faith mo plugged into His power, dun ka gagaling, dun nagkakaroon ng himala. And why? Why not? Why was He not able to do many miracles? Kasi sabi niya sa mga tao na marami pinapagaling niya, your faith has healed you. And obviously, in His own hometown, very few people had faith. So He was able to do only very few miracles. Anong application niya sa buhay natin at kinalaman sa buhay natin ng mga kwentong ito? Celebrate the rise of your townmate, of your relative, of your family member. Hindi kabawasan sa'yo pag tumataas sila. In fact, kadagdagan yun sa'yo. Kasi matalsikan ka man lang ng kanilang kaluwalhatian at baka matalsikan ka rin ng mga blessing na dumadating sa kanilang buhay. So dapat huwag mong pairali ng inggit, huwag mong pairali ng pride. Magpasalamat ka at magbunyi kung meron kang kababayan, kamag-anak, kapamilya, kasama sa bahay na umaangat. Honor the achievements of your townmate, of your relative, or your family member. Huwag mong baliwalain. Huwag mong ignorin ang mga achievements ng iyong kapwa. Huwag hilahin pababa ang achiever para lang magmukha kayo magka-level. Yung sa kagustuhan mo maging magka-level kayo, pabababain mo siya. At kung hindi na siya mababa ngayon, i-review mo ang history kung kailan mababa siya sa paningin mo at mataas ka at doon ka na ngayon magsasasayaw sa moment na yon, sa period na yon, para feeling bida ka. Huwag hilahin pababa ang achiever para lang maliitin ang achievement ng kapwa o para lang maliitin ang kapwa. Huwag
Isn't this the carpenter? Huwag tayong magganon. Tingnan nyo yung tanong nila, isn't this not even he? Hindi man lang sinabing, isn't he the carpenter? Sabi niya, isn't this the carpenter? Halatang halata mo, may mga inggit sila at mga galit eh. At saka siguro, yung mga iba, mga theologian, hindi sila agree sa theology ni Jesus, kaya minamaliit nila si Jesus. Ganda naman ang mga tao eh. Kuminsan, hindi nila ma-attack ang idea mo, kasi superior at magandang ideya mo, ang atakin nila ay personalidad mo, o atakin nila yung mga kapansanan mo sa katawan mo, o atakin nila yung nanay mo, kamag-anak mo. Trabaho ito ng mga taong hindi marurunong. Trabaho ito ng mga mangmang. Trabaho ito ng mga taong mahina ang kukote na hindi nila kayang yung kukote mo ay banggain, kaya ang babanggain nila yung mga personal circumstances mo sa buhay. Pati kulay ng iyong balat, pati paborito mong kainin, at kung maaari pa, pwede, pati mga kapintasan ng nanay mo noong unang panahon, uugkatin pa nila yon. Huwag maghila pababa ng itinaas na nga, lalo kung Diyos ang nagtaas. Huwag isn't this Mary's son? Isn't this the brother of whoever? Hindi ba ito ang kapatid ng ordinary lang din? Kapatid ito ng pobre? Kapatid ito ng prisonero? Kapatid ito ng isang babaeng mababa ang lipad? Kapatid ito ng lasenggo? Yun ang ipapanira natin kung hindi natin ma-attack yung tao mismo. Tapos sasabihin mo, aren't his sisters with us? Hindi mo sasabihin, kung kahalubilo natin ang kanyang pamilya dito sa ating kinakalagyang pusali, ibig sabihin siya ay taga-pusali pa rin. Let us celebrate and appreciate kung merong iniaangat ang Diyos. At sumama tayo pataas, huwag tayong kumaladkad sa Kanya pababa. Huwag lang magkaroon tayo ng good feelings about ourselves. Huwag mag-demote on issues of paternity and family. That's below the belt. Hindi napipili ng tao kung sino kanya magiging tatay, nanay, kapatid, kabag-anak, lola, lolo. So, huwag mong uungkatin sa kanya. Para mo lang siya maliitin, yung tatay niya o nanay niya o lolo niya kasi wala yon under his control or her control. Hindi naman natin napipili ang ating parentage. So, mahalaga yun. Huwag ma-offend pag may umaangat. Huwag ma-offend pag may nagbago. I-celebrate yung pagbabago. Kahit ang pagbabago na yun, ibig sabihin, kailangan mo makipag-appointment para pumunta sa kanya. Kasi ibig sabihin, marami ang ginagawa niya ngayon. Dumami. Kailangan niya ng organization sa kanyang time. Hindi pwedeng kahit sino na lang dumating, iharapin niya kahit anong oras. Kasi marami siyang responsibility at marami siyang dapat na maitanim na dapat mamunga, marami siyang dapat ayusin, desisyonan, pag-aralan. So pasalamat tayo na kailangan nating pumila para lang siya makita kasi ibig sabihin, ang dami-dami niyang ginagawa. At imbes tayong mainis o ma-offend, ipag-pray natin siya para gumaan ang kanyang mga dalahin. At kung maaari sana, huwag na tayong dumagdag sa mga problema niya. Huwag na tayong magpasikip sa kanyang schedule. Kung pwede namang hindi na natin siya puntahan at abalahin, yun ang favor na magagawa natin sa ating kamag-anak, sa ating kaibigan, kasi nagbago na ang mga kalagayan niya sa buhay. Huwag ma-offend pag hindi na ma-reach, kasi nga umangat siya. Pag nare-reach mo siya, dalawa lang yan. Mataas ka na rin, kaya mo siya abot. O ibinaba mo siya, kaya mo siya abot. Kaya, anong mas gusto mo doon bilang isang kamag-anak o kababayan? Kasi kung hindi siya nagbago, kung rich na rich pa rin, isa lang ibig sabihin, hindi umangat. Gusto mo yon, pareho lang kayong nakasayad pa rin sa pusali. Pareho lang kayong wala pang nangyari, pareho kayo wala na-accomplish. Mas gusto mo ba yan? O kahit hindi mo na siya ma-reach, pero malayo ang narating niya, and who knows, matulungan ka rin naman niya. At kahit hindi ka pa niya matulungan dahil sa malayo niyang narating, wala namang nawala sa iyo na may narating siyang malayo. Dahil sa kakulangan ng pananalig, dahil sa paghila nila pababa kay Jesus, hindi sila lubos na nakinabang tulad ng ibang bayan na pinuntahan ni Jesus. Hindi na bless ang karamihan sa kanila. Bago naganap itong ating pinag-aaralan, the bleeding woman just got healed. Jairus' daughter, who died, was just raised to life. Yun ang naganap. Dapat nangyari rin yun sa sarili nilang bayan.
may mga patay din na nabuhay, may mga dinudugo na gumaling, may mga may sakit na napalaya sa mga sakit. Pero, sayang. Dahil minaliit nila si Jesus, hinila nila pababa, sila yung lalong napababa at sila ang nawalan. Let your faith be a blessing to your community. Kung may mga nanalig lang doon, na-bless sana yung buong community. Tulad nung pupunta yung mga anghel sa Sodom. Sabi ni Abraham, kung meron po bang 50 dyan na mabuti, sisirain nyo pa ang lungsod. Sabi ng mga anghel, hindi na. 4 na po, hindi na rin. 3 po, 2 po, hanggang 10 na lang, hindi na rin. Kung may 10 lang sana doon, di sana yung buong city na safe. Ganito rin sa bayan ni Jesus. Kung meron lang sanang 10 nanalig, ang daming nangyari. Pero hindi, may 10 kontrabida o mahigit pa. Hinihila nila si Jesus pababa. Ang nangyari, sila ang nalugmok, lubog pa sa lupa. Let your faith be a blessing to your community, and do not let your lack of faith be a liability to your community. Acts 16:31, they replied, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." So maraming nadadamay pataas pag nananalig tayo kay Jesus. At tayo at ang mga idadamay natin, dumarami pag hinihila natin pababa si Jesus. Be a faith asset, not a liability. Sa barangay, sa pamilya. Manalig, manalangin. Kasi pag yan ang ginagawa natin, ang ating bahay, sambahayan, ng ating pamilya, ang ating community, ang bayan, nakikinabang. Meron tayong magandang pananagutan sa isa't isa to lift each other up to Jesus. But that cannot be done kung si Jesus mismo ang hihilahin pababa, o yung mga tunay na nanalig kay Jesus ay hihilahin pababa, o yung mga tunay na nagtuturo ng tunay na mga katuruan ni Jesus ay hihilahin pababa. Ang mangyayari, little will happen, halos walang miracle na magaganap, ang lahat malulugi. Pag-isipan, i-apply sa buhay, sa ating spiritual life, social life, family life, community life, social life. Hanapan ng paglalapat ang mga magagandang aral sa leksyon na ito. God bless us all.